Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Eto naman, Lex! Paano kung masadlak ka sa isang sitwasyong mahirap lumabas? Eto yung kwento ng pambablockmail sa internet sa isang babae at ang suspect abay nagpakilala pang kaibigan niya. Balikan ho natin. Eto, panoorin nyo. Itong taong po to, sa tingin ko, napakamanyak po. Napaka na tao. And wala pong respeto sa babae. Ang 22 anyos na dalagang si Sandra, hindi niya tunay na pangalan, ay nasadlak sa isang sitwasyong tinatawag na blackmail. Ipinasa kasi ni Sandra ang ilang hubad niyang larawan sa kachat niya sa internet, kapalit ng pangakong 30,000 piso. Pero imbes na magkapera, bina-blackmail na siya ng kanyang kachat. Ang boyfriend ng kanyang kaibigan na si Mark Lester Banjon o Mac, nangako kay Sandra na siya'y tutulungan. Bawat galaw daw ni Sandra, sinasabi niya kay Mac. Para lubos daw nilang maplano ang kanilang hakbang, niyayaya siya ni Mac sa isang pribadong lugar. Niyayaya niya na po ako na mag-hotel. Sabi ko po kasi mag-meet kami. Then sinabi niya po, kailangan hotel tayo. Tuliro at inaakalang tunay na kaibigang handa siyang pagtanggol, sumama si Sandra kay Mac sa hotel. Ang inaasahan niyang simula ng solusyon, bago na naman palang dilubyo, binaboy umano siya ng kaibigang si Mac. Itong taong po to, sa tingin ko, napakamanyak po, napaka na tao. And wala pong respeto sa babae. Dito rin niya nabisto na ang impostor na nag-alok sa kanya ng racket na pag-uhubad sa harap ng kamera at si Mac ay iisa lamang. Matapos umano siyang babuyin, humingi pa ito ng pera para hindi umano kumalat ang kanya mga larawang hubad. Nag-reply po sa akin, yung gumagawa po sa akin noon na gusto niya po ng 20,000 kung kaya ko daw po ba. Kasama ang Kilos Pronto Team, nakipag-ugnayan kami sa Central Intelligence and Detection Group Women and Children Protection Unit ng PNP. Isang entrapment operation ang agad ikinasa. Yan yung Mark Money, kaya abot mo kay Mac. Ang gagawin natin, kaya abot mo na yan kay Mac, puhulihin na natin siya. Dalang Mark Money, Kilos Prontong tinungo ng KP Team ang lugar kasama ang mga operatiba. Dito mabilis na kumilos ang mga pulis para tuluyang mahulog sa bitag ang suspect. Hindi ako kasama! Ito po sa nanay ko! Nakapata mo, huli ka namin dahil lang nangararating gusto Sa Campo Crame, hindi na napigilan pa ng biktima at ng kaanak nito na ilabas ang kanilang galit sa manyakis at manggagansyong si Mark Lester Banjon. Sige, saktan mo ko. Alam mo, gusto mo nang patayin eh. Sige, kung yung mga pagbalog siya, hindi ako yun. Hindi ako yun. Wala ka, ha? Diyan ka eh, ha? 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 Alam mo ba tinawag mo yung pamilya namin? Bago yun ha? Kapal ng mukha mo ha? Nakumpisa kay Banjon ang Mark Money, laruang baril na may silencer, kondom, iba't ibang pornographic DVD, 10 pirasong SIM card at 4 na cellular phone na pinaniniwalaang gamit niya sa panggagancho. Ayon sa otoridad, kasong paglabag sa RA 8353 o Anti-Rape Law, RA 9995 o Anti-Video and Voyeurism Act of 2004, grave threat at robbery extortion ang kakarapin ng suspect. Aminin mo na para dumami yung ano mo. Magpakita ka ng katibayan kung hindi ikaw. Kaya naman, kalaboso muna ang kanyang destino habang dinidinig ang kanyang mga kaso.
Lex, marami talagang nabibiktima ng kababaihan. Hindi lang to at iba pa. Yung iba kasi nagtitiwala, no? Kasi akala nila yung private video na yon may tatago, napupunta ko minsan sa kamay ng iba at nalalabas. Pero ang nakapagtataka, yung ikay pumayag sa harap ng internet.